His grace is sufficient for me. Sing. Gladly the will of my Lord I obey. He is my keeper from day until day. He is my guide and he knoweth the way. His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. Then why should I fear a Savior so dear? His grace is sufficient for me. Not over things of the world will I grieve. All that He sends I will gladly receive. Satisfied just to look up and believe. His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. Then why should I fear with a Savior so near? His grace is sufficient for me. Though I may see but one step at a time, as up the pathway to glory I climb, yet I believe in the promise divine. His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. Then why should I fear with a Savior so near? His grace is sufficient for me. Living I'll serve Him wherever I go, and go with me where the dark waters go. Dying I praise Him, for well do I know His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. Then why should I fear with a Savior so dear? His grace is sufficient for me. Sa pagbabasa naman po ng salita ng ating Diyos, ating pong tawagin si Brother Tim. Tayo po'y tumayong lahat. Atin pong buksan na ating mga Biblia. Sa mga awit. Book of Psalms. Mga awit, Kabanata 131. Talata 1. Hindi hambog ang puso ko, o Panginoon. Ang mga mata ko'y hindi nagmamalaki. Hindi ako nababahala sa malalaking mga bagay o sa mga bagay na labis kong hinahangaan. Ngunit aking pinayapat pinatahimik ang aking kaluluwa, tulad sa inawat na bata na sa suso ng isang ina. Tulad sa inawat na bata ang nadarama ko sa aking kaluluwa. Ilagak mo ang iyong tiwala sa Panginoon, o Israel, mula ngayon at magpakailanman. Pagpalain po ng pagbasa ng kanyang salita. Amen.
Tayo po ay manalangin. Panalangin ng paghandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo. At aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso, at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso, ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Makakapulog tayo ng kapatid. Sa ating pong huling awitin espiritual, usang kukunin natin ang ating mga hymnal book sa page 22. Page 22, I belong to the King. I belong to the King, sing. I belong to the King, I'm a child of His love. I shall dwell in His palace so fair. For He tells of His grace in your heaven above, and His children His splendor shall share. I belong to the King, I'm a child of
Last stanza. Ngayong umaga sa muli po natin pagkinig sa salita ng Diyos, ating pong hinagay ating pag-iisip at ating puso. Sa salita po ng Panginoon laban na kapatid, ganda ng mga ganyan. Kabiyayang maga sa ating lahat. Tayo po ay tumayo muli. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalms, mga awit, 119, 119. Psalm 119. At ang ating teksto ay nasa 47. Psalm 119, verse 47. Pakinggan nyo ang sinasabi ng salita ng Diyos. And I will delight myself in thy commandments, which I have loved. At ako'y maaaliw sa iyong mga utos na aking iniibig. David's affection towards God's Word. Yan po ang pamagat ng ating pong pag-aaralan ngayong pong umaga. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat at kabanal-banalan, luwalhati, karangalan at kapurihan. Ang amin pong inaalay at nihandog sa inyo. Nagpapasalamat kami sa lahat ng iyong kabutihan, biyaya at kaawaan sa amin sa mga nakalipas na araw hanggang ngayon at sa marami pang araw na darating. Tunay kayong Diyos na dakila na dapat pong sambahin, luwalhatiin, parangalan, pasalamatan, paglingkuran. Salamat po sa iyong biyaya na kami nakapagpapatuloy. Salamat, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga mabuting bagay na ginawa niyo sa amin at ipinagkaloob. Kami po ay grateful sa inyo, Panginoong Diyos. At amin pong kinikilala ang lahat ng iyong kabutihan sa amin. Dalangin namin na ihanda niyo po ang aming mga puso at isipan sa pagtunghay namin sa iyong mga salita. Patnubayan niyo po kami, aming Diyos. Dalangin namin ang Banal na Espiritu ang magtuturo sa amin at magbibigay ng kaunawang spiritual upang kami maliwanagan. Gawin niyo pong pagpapala sa amin ang iyong mga salita. Makita din namin ang aming mga sarili sa salamin ng iyong mga salita. Kayo po ang Diyos na nakaalam ng tunay na kalalagayan ng aming mga puso, kaya po ang aming dalangin, ipakita niyo sa amin, Panginoon. Gawin niyo pong pagpapala sa amin ang mensahe sa umagang ito. Lubos pa namin kay makilala at ang iyong anak na si Jesucristo. At ang iyong mga salita ay patuloy na magpapabanal ng aming mga buhay. Patuloy na kaming turuan, Panginoong Diyos. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan, karumihan, pagkakamali, pagkukulang. Mabag kayo sa amin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Salamat. Makakaupo na po kayo. David's affection towards God's Word. Ganda ng ating title. Trivia tayo, trivia. Which book is number 1 in the world? Ang sagot, the Bible. What book is the most popular in the world? Ang sagot, the Bible. What is the number 1 best-selling
book of all time? Tama po, ang Bible. Ang Bible po ay widely considered the best-selling book of all time na nag-estimate ranging from 5 to 7 billion copies sold. At nakalagay din siya sa Guinness Book of World Record as the best-selling book. Next question, what is the number one read book in the world? The Bible. So, makita natin, ang Bible considered as the number one book in the world, the number one best-selling book, the number one popular book or the most popular book, the most important book, the most read book, the most translated book, and the most powerful book. Pero anong nangyari? Bakit ang mundo napakasama? At pasama pa ng pasama, walang tamang pagkakilala sa Diyos, walang pagsunod sa Diyos, marami ang mga may maling paniniwala, iba't iba ang mga paniniwala, nagtatalo-talo, puro kaguluhan, and yet, the Bible is the number one book in the world and the number one most read book in the world. Ano nangyari? May sagot din ang Bible dyan. Bible din po ang sasagot. Una, marami po ang hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Kahit na nagbabasa ng Biblia, ay hindi po sila nakaabot o nakarating sa kaalaman ng katotohanan. Sabi nga po ni Pablo sa 2 Timoteo 3:7, na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Minsan may nakita akong pinost sa Facebook, mga Chinese tumanggap ng Bible, pero patago po yun. Lihim po yun. May isang congregation doon na pinakita doon sa picture na tuwan-tuwa sila, nakatanggap sila ng Bible. Maganda, no? Na ang mga Chino magkakaroon ng pagkakataon makabasa ng Bible. Kaya lamang, ang problema, nagbabasa, nagsisipag-aral, pero kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkalam ng katotohanan. Ang dapat doon, bigyan sila ng Diyos ng kaunawang espiritual para maintindihan nila yung binabasa nila. Kasi baliwala din pag hindi naunawaan. Isa pang kasagutan ng Biblia, kung makarating man sa pagkalam ng katotohanan, hindi naman ginagawa. Binabasa pero hindi ginagawa ang nabasa. Gaya ng sinabi ni Santiago, sabi ni Santiago, dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. James 1:22. Verse 23, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili, at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. In other words, wala ring kabuluhan. Nakinig, nagbasa, pero wala namang epekto sa kanyang buhay, baliwala. Nakalimutan yung napakinggan, nakalimutan yung nabasa, katulad din ng taong tumingin sa salamin, nakalimutan niya na kung ano itsura niya. Hindi wala ring epekto. Yun ho ang dahilan. Ang Panginoon, Diyos, ay nagkaroon din ng reklamo laban sa kanyang bayang Israel sa panahon ni Propeta Ezekiel, magi sa panahon ni Propeta Jeremiah. Ganito kasi ang kanilang ginagawa. Ayon po sa Ezekiel 33. Kapitulo 31, Ezekiel 33 verse 31. Ganito po ang kalalagayan ng mga tao noon. At dumating sa iyo na wari ang bayan ay dumarating. So dumadating. Sa ating panahon, uma-attend. At sila'y nagsisiyo po sa harap mo, na gaya ng aking bayan, uma-attend, uupo. At kanilang dinidinig. Yun. Ang iyong mga salita, makikinig sa preaching, makikinig sa sermon. Ito ang problema. Ngunit, hindi nila ginagawa. Yun lang. Yung nadidinig, hindi ginagawa. Sapagkat sila'y nangagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig
ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. 32. At narito, ikaw ay parang masayang awit sa kanila na may maligayang tinig at nakatutugtog na mabuti sa panugtog, sapagkat kanilang naririnig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa. Yan ang problema noon, yan pa rin ang problema ngayon. Tagapakinig na lang at hindi tagatupad. Tagabasa na lang. Yan ang nakakalungkot. You see, the Bible is the most important book and must be the most important book in our lives. Gaya ni David. David said, "And I will delight myself in your commandments, which I have loved." Now, una sa lahat, tingnan natin ang pangkahalatang obserbasyon dito sa Psalm 119. General observation. Ang Psalm 119 is considered the longest chapter in the Bible. Meron siyang 176 verses. At ang subject matter, iisa lang. The Word of God. Mahaba, 176 verses, pero ang topic, ang theme, ang subject ay salita ng Diyos or ang kautusan ng Diyos na itinuturing bilang rule of life ng salita ng Diyos. Ang mga kautusan ng Diyos, dapat yan ang ating panuntunan, tuntunin at pamantayan ng ating buhay. At ito'y sinulat, purpose, ang pagkalatang design ng Psalm ay para dakilain ang kautusan ng Diyos. To magnify the law, to set forth the excellency of God's law, at gawing marangal, honorable. Ikalawa, para i-rekomenda sa atin. Inirekomenda ni David ang kautusan ng Diyos, ang salita ng Diyos. Hindi lamang po para sa ating kaaliwan o entertainment, kundi para po pamahalaanan ang ating mga sarili o buhay. Lagi ko sinasabi ito, mga kapatid, sa tuwing ako'y nangangaral, na ang salita ng Diyos ang dapat na maging tuntunin, panuntunan, pamantayan, batayan ng atin pong mga pamumuhay. Dapat ang ating mga sarili, ang ating buhay, ang ating mga paniniwala ay napapangasiwaan at napapamahalaanan ng salita ng Diyos. Dapat po yung ating buhay ay ikino-conform natin, iniaayon natin sa salita ng Diyos. At pangatlo, para ipakita sa pamagitan ng sariling halimbawa at karanasan ni David, yung masayang kahihinatnan o epekto pag sinunod natin ang salita ng Diyos. Sa bawat anyo at sa bawat variety ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Now, meron pong 10 iba't ibang mga salita na naglalarawan sa Biblia. Ang tawag natin salita ng Diyos sa ating panahon, Biblia, the Bible. At meron pong 10 iba't ibang mga salita na naglalarawan sa banal na kapahayagan na tinawag po dito sa Psalm 119. At itong 10 mga salita, pare-parehas po ang kahulugan niyan. They are synonymous. Alright. Number 1, tinawag na God's law o kautusan o batas ng Diyos. Dahil ang Diyos po ang gumawa ng mga ito. At gusto po niyang ipatupad ang kanyang mga batas bilang ating soberanong Diyos. Pangalawa, tinawag pong God's way o ang mga daan ng Diyos. Dahil ang mga ito po ang rule, kapwa ng kanyang providence at ating obedience o pagsunod. Ikatlo, tinawag po itong God's testimonies o ang mga patotoo ng Diyos. Sapagkat ang mga ito po ay taimtim na ipinahayag sa mundo at pinatutunayan na walang kontradiksyon o pagkakasalungatan. Ibig sabihin, itong mga salita ng Diyos ang siyang nagpapatotoo na ang kanyang mga salita ay totoo.
at wala hong salungatan, wala hong kontradiksyon. Ika-4, tinawag din pong God's commandments o mga kautusan ng Diyos sapagkat ibinigay na may authority at bilang isang pagtitiwala o ito po'y ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos para sundin. Panglima, tinawag din po itong God's precepts o ang mga tuntunin ng Diyos sapagkat ito po'y prescribe sa atin, ito po ang ating magna carta ng ating pamumuhay. Ibig sabihin kung ano yung dapat nating ipamuhay dito sa mundo, nandito. Gagawin natin. Susundin ho natin. Prescribe po sa atin to at hindi po ito itinagubilin sa atin ng Diyos na walang pagmamalasakit. Hindi po binigay ng Diyos ang kanyang mga tuntunin para pahirapan lang tayo o kaya maging pasanin lamang ang kanyang mga tuntunin. Hindi ho. Merong kasamang pagmamalasakit. Ibig sabihin, pag sinunod mo mga tuntunin ng Diyos, ikaw rin ang makikinabang. Magiging masaya ka. Bubuti buhay mo. Panganim, tinawag din po itong God's Word or God's saying o ang mga salita ng Diyos. Sapagkat ito po ay pagpapahayag ng kanyang kaisipan. At ito'y kapahayagan din tungkol kay Kristo. O si Kristo po, ang siyang mahalagang, walang hanggang salita. At siya po ang nasa loob ng lahat ng nakapaloob dito sa salita ng Diyos. Ikapito, tinawag din pong God's judgment o ang mga kahatulan ng Diyos. Sapagkat nakabalangkas po sa walang hanggang karunungan. At dahil sa pamagitan ng mga ito, dapat tayong humatol at hatulan. Ang salita ng Diyos, tinawag na kahatulan din ng Diyos para gamitin natin sa paghatol at gamitin para din tayo hatulan. Kaya nga nung nakaraang Sunday, tinalakay natin yung topic na are we judgmental? Yeah, hindi naman tayo judgmental kasi pag sinabing judgmental, humahatol ka na walang batayan, walang basihan ng aakusa ka, puro kasinungalingan, batay lang sa mga bulaang akusasyon, ay, yun ang judgmental. Pero kung hahatol ka ng matuwid, lalo na naayon sa kahatulan ng Diyos, o kaya lalo na sa kanyang, ayon sa kanyang salita, yun ang matuwid na paghatol. Kaya dapat, pag-aralan natin na humatol ayon sa hatol ng Diyos. At, maging payag din tayo na tayo rin ay hatulan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Pangwalo, tinawag po itong God's righteousness o ang katuwiran ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng ito ay banal. Ang Biblia ay banal. Ang salita ng Diyos ay banal, makatarungan, at mabuti. At ito po ang tuntunin at pamantayan ng katuwiran. Kaya nga, kung nais nating mamuhay ng matuwid, ang ating pamantayan ay ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay pamantayan ng katuwiran. At dapat magsikap tayong mamuhay ng matuwid sa mundong ito. At ang Biblia po ang gagabay sa atin. Panglima, tinawag din po itong God's statutes. Yan. O mga alituntunin ng Diyos sapagkat ito po ay kasado, ito po ay determinado at meron pong walang hanggang obligasyon. At pangsampu, tinawag tong God's truth or God's faithfulness o ang katotohanan ng Diyos. Dahil ang mga alituntunin kung sa itinayo ang banal na batas o kautusan ay mga walang hanggang katotohanan. So lahat-lahat lang yan, isinamarize yan ni David sa Psalm 19. Basahin natin Psalm 19. Psalm 19, verse 7. Iba't ibang mga ekspresyon, iba't ibang mga larawan, pero isa lang tinutukoy, salita ng Diyos. Biblia, banal na kasulatan. Sabi sa talatang 7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. Another term sa Word of God. Kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa.
So sinasabi ko ano ang epekto ng salita ng Panginoon. Nagsasauli ng kaluluwa. Oh. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay. Another term sa salita ng Diyos na nagpapapanta sa hangal. Verse 8, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Yan ang epekto. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Verse 9, ang takot sa Panginoon ay malinis, nananatili magpakilanman. Ang mga katulad ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. So yun po ang mga description sa salita ng Diyos. Kautusan ng Panginoon, patotoo ng Panginoon, tuntunin ng Panginoon, utos ng Panginoon, takot sa Panginoon. Kahatulan ng Panginoon. Isa lang tinutukoy niyan, the Word of God. Ganon din po sa Psalm 119. So balik po tayo sa atin pong teksto, Psalm 119. Naunawaan niyo na po. Maraming tawag sa salita ng Diyos, pero isa lang po yan. Iba't iba lang ang kapahayagan na may iba't ibang layunin o kahalagahan. Tingnan natin ang ipinakitang damdamin ni David sa salita ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang atin pong asal sa batas ng Diyos ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa Diyos. Tulad ni David, paano niya ipinahayag ang damdamin niya, yung feelings niya, yung affection niya sa salita ng Diyos. Look at verse 97. Sabi niya sa verse 47, yung ating teksto kanina, tapos 97. 47 muna. At ako'y maaaliw sa iyong mga utos na aking iniibig. Sa 97, ganun din. Kaparehas din. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Oh, gaanong iniibig ko ang iyong kautusan. Anong klaseng damdamin mayroon si David sa kautusan o salita ng Diyos? Iniibig niya. Mahal niya ang salita ng Diyos. Ito po ay isang sinserong pahayag ng isang tao na totoong nakaranas ng kapanganakang muli. David is truly a regenerate man. He was born of God. Kasi ang isang karnal na tao, the carnal man, na may kaisipang karnal o kaisipang makasalanan, ay nakikipag-alit yan laban sa Diyos. It is an enmity against God at hindi na pasasakop sa kautusan ng Diyos at hindi maaaring magpasakop sa kautusan ng Diyos. Yan ang kalalagayan ng tao'y pinanganak sa kasalanan, na kung tawagin ay carnal man or the natural man. Meron siyang kaisipan. He has a mind that is enmity against God. And because of that kind of man or mind, it is not subject to the law of God, and neither indeed can be subjected to the law of God. He despises the law of God. He rejects the word of God. He terribly hates God's law. He disdains it. Pinandidirihan niya, sinusuka niya, ayaw na ayaw niya, galit siya sa kautusan ng Diyos. Banggitin lang nabibisit na siya. Corny sa kanya. You see, a man who loves God's law and honors them has a genuine love to God. Ito po isang malinaw na ebidensya ng pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa kanyang puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa kanya. Kaya hindi lahat ng tao inibig ng Diyos. Hindi totoo yun. Sasabihin, for God so loved the world, yung word na lahat ng tao. Hindi ho. Kasi po, kung inibig ng Diyos lahat ng tao, hindi lahat ng tao sana iibig pabalik sa Diyos. Lahat ba ng tao umiibig sa Diyos? Ang sagot natin ay, paano natin alaman? Hindi. Ay wala namang pagpapahalaga sa salita ng Diyos
Di ba? O, tingnan nyo po, sa Roma 5:5. Romans chapter 5, verse 5. Romans 5:5, ito po ang katotohanan. Alam niyo, pag ang Diyos umibig, yung pag-ibig ng Diyos, may bisa yan eh. Hindi basta umibig lang. Hindi yung isang damdamin lang na wala, hanggang dun lang. May bisa yan. Ibig sabihin, yung taong inibig niya, yung pag-ibig ng Diyos, tatalab doon sa taong yun. Kung kaya yung taong yun, matutunaw eh. Matutunaw siya sa pag-ibig ng Diyos. Mahihiya siya. Mararamdaman niya ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kaya makikita niya yung kanyang karumihan, ang kanyang mga kasalanan, hindi siya karapat-dapat. Hahantong na yun sa kanyang repentance. At doon niya na makikita ang kahalagahan ng mga bagay ng Diyos. Maliliwanagan na siya. Yung Diyos na dati kinamumuhian niya, ngayon iniibig niya na. Yung mga bagay ng Diyos na dati kinaayawan niya, pilit niyang nilalayuan, ngayon mahalaga na sa kanya. Bakit? Ay tinablan ng pag-ibig ng Diyos. Roma 5:5. At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos saan? Sa ating mga puso. Papaano? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yun yung kapanganakang muli na ibinigay sa atin. Kaya ang resulta, yung pag-ibig ng Diyos na nabuhos doon sa puso, yung pusong yon naturuang umibig pabalik sa Diyos. We love Him, sabi ni James, because He first loved us. 1 John 4:19. Umiibig tayo sa Diyos. Bakit? Kasi may katutubo tayo pag-ibig sa Diyos? Wala! Wala! Ang meron ng taong karnal, mind, ang meron sa puso ng taong natural man, hatred, hindi love towards God. Tandaan nyo yan. At yung hatred niya towards God, pinakikita niya yan sa pamagitan ng pagkayamot, pagkaayaw, pagtanggi, pagtakwil sa mga kautusan ng Diyos. Wala siyang kaamor-amor sa salita ng Diyos. Wala. Kung ang mga tao mayroong pag-ibig salita ng Diyos, di sana lahat nagba-Bible study. Hindi na mahirap mag-imbita. Ang bira, kahirap-hirap mag-imbita eh. Para kang nakikipaglaban sa sawa, nakikipaglaban sa tuko, nakikipaglaban sa bayawak. Ang bira yan. Hinahatak mo pa eh. Wala talaga amor, walang damdamin sa salita ng Diyos. Pero sa isang taong nakaranas ng kapanganakang muli, ang pag-ibig ng Diyos ay naging pangunahing prinsipyo ng buhay. It is the governing principle of his life. Yung dati na nakakapagod sa kanya ay ngayon isa ng kasiyahan. Listen, to love God's word is to love God. To love God's word is to love God, and vice versa. If you truly love God, you will love His word. And it cannot be otherwise. Hindi pwedeng mangyari na umiibig ka sa Diyos, pero sa salita niya, hindi ka naman umiibig. Ay, walang kwenta yun. Hindi totoong pag-ibig yun. You see, none can truly love God without loving His law. I repeat, none can truly love God without loving His law. And you're a liar if you say you love God, but you hate His law. You're a liar. And the truth is not in you. David said, "Oh, how I love your law. It is my meditation day and night." At paano po pinatunayan? Paano po pinakita ni David ang kanyang sincero, wagas, dalisin na pag-ibig sa kautusan ng Diyos? Pinagbubulay-bulayan niya araw at gabi. Walang kasawa-sawa. Madaling sabihin, mahal natin ang Diyos. Madaling sabihin, mahal natin ang salita ng Diyos. Ang hirap namang patunayan sa gawa. Kaya nga sa bunga makikilala eh. Kung tunay o hindi. Listen,
hatred for the lawgiver expresses itself in contempt for and defiance of his law. Ang pagkamuhi sa nagbigay ng batas ay naipahayag sa pamamagitan ng pagtakwil, paghamak, at pagsuway sa kanyang kautusan. God is our lawgiver. And you hate the lawgiver if you show contempt and defiance of his law. David said, "Oh, how I love your law." Number 2, siya po'y naaliw sa mga utos ng Diyos. Tingnan niyo po muli ang ating teksto, verse 47, I delight, ganda na sabi niya, no? I delight in your law. Diba? I will delight myself in your commandments. Again, in verse 16, the same. Pinahayag din yan. Verse 16, ako'y mag-aaliw sa iyong mga palatuntunan. The same word of God, palatuntunan. Hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Again, in verse 24, ang mga patutuo mo naman ay aking mga kaluguran at aking mga tagapayo. Verse 35, payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos sapagkat siya kong kinaaaliwan. There you are. You see? Tingnan niyo yung mga salitang ginamit niya. Kaaliwan, kaligayahan, kasiyahan, kaluguran, happiness, rejoicing, gladness. Saan ho natagpuan ni David ang kanyang kaligayahan? Saan nasisiyahan si David? Sa mga kautusan ng Diyos. Marami po ang humahanap ng kaaliwan o kasiyahan sa ibang mga bagay dito sa mundo. Alam niyo, number 1 kasiyahan ng mga tao? Cellphone. Hindi mabubuhay yata ang tao pag walang cellphone eh. Lalo sa Pilipinas. Nako. Alien ka pag wala ka cellphone. Baka takaibang planeta ka. Di ba? Papatay at papatay ang tao dahil sa cellphone. Kasusuklaman ng mga anak ang mga magulang dahil hindi nabilhan ng cellphone. Yan. Ang kaligayahan kasi yan nasa cellphone, nasa tablet, computer, nasa damit. Makabili ng branded na damit. Nakaw. Tuntua na yon. Masaya-masaya na yon. Sa sapatos. Nandyan ang kaligayahan, kasiyahan. Iba naman sa pagkain. Sarap na sarap, kumain. Iba naman, bahay. Magkaroon ng bahay. Maligay na. Kontento na raw siya. Iba naman, pag nagkaroon ng kotse. Oh, pera. Nandyan ang kanilang mga kaligayahan, kasiyahan, kaluguran. Iba naman sa tao, boyfriend, girlfriend, at kung ano-ano pa. How about the Word of God? How about the Word of God? Nasabi mo na ba minsan sa buhay mo, ang salita ng Diyos ang aking kaligayahan? Nasabi mo na yon? Ang salita ng Diyos ang aking kasiyahan. Ang salita ng Diyos ang aking kaaliwan. Ang salita ng Diyos ang aking kalugurahan. Sino ang taong pinagpala? Sino ang taong masaya? Sino ang pinakamasayang tao? Ayon kay David. Basahin natin ang mga awit. Isa. Punta tayo sa Psalm 1. Mapalad o masaya ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. O kaya kayo, huwag kayo hingi ng payo sa mga masama, ha? Lalo na yung mga hindi naniniwala sa Bible. Hingi ka ng payo sa taong hindi humingi ng payo sa Diyos. Hingi ka ng payo sa taong hinahamak niya ang payo ng Diyos. Huwag kayo hingi ng payo doon. Ililigaw ka lang yan. Huwag mong hayaan na sabihan ka ng tao kung anong dapat mong gawin na yung taong yon di naman nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Walang karapatang magturo yan. Walang karapatang mangaral yan. Kung makikinig yan. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama.
ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manglilibak. Verse 2, kundi ang kanyang kasayahan, saan? Nasaan? Ay nasa kautusan ng Panginoon. Sinong taong pinakamasaya? Sinong taong pinakamapalad? Ay yung kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Kita nyo? Paano niya pinatutunayan na siya'y naliligayan, na siya'y nasisiyan sa kautusan ng Diyos? Ayun, pinagbubulay-bulay niya araw at gabi. See? Psalm 112 verse 1. Punta naman tayo sa Psalm 112 verse 1. Psalm 112 verse 1. Ganda rin ang sinabi dito. Pakinggan niyo. Purihin ninyo ang Panginoon. Mapalad o masaya ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayahang mainam sa kanyang mga utos. Kapag ang puso ng sino man ay nakuha ng Diyos, ang otoridad ng Diyos ay kanyang inaangkin. Ang otoridad ng Diyos ay kanya ng pagmamay-ari. Ang pamahalaanan o gobyerno ng Diyos ay kanyang pinararangalan at pinahahalagahan. At ang kanyang tapat na sigaw o tapat na salita o wika ay, ako ay nalulugod sa kautusan ng Diyos, ayon sa panloob na pagkatao. Ibig sabihin, ang kaluluwa na binago ng Espiritu, yun yung panloob na pagkatao. Yan po ang naging kapahayagan ni Paul, si Paul din. Kung gusto nating malaman kung anong damdamin ni Paul towards God's Word, yan ay mababasa natin sa Romans chapter 7, verse 22. Tingnan po natin. Romans chapter 7, verse 22. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos, ayon sa pagkataong loob. Ibig sabihin, yun po yung kaluluwa na binago ng Espiritu. Yun po yung naipanganak ng muli. Yun yung bagong pagkatao na binigay ng Diyos sa kapanganakang muli. Yan. Listen. Ang puso po ay nasisiyan sa kautusan sapagkat iniibig niya ang kautusan. Hindi po totoo na ang tao nasisiyahan sa kautusan o salita ng Diyos na wala siyang pag-ibig. Pero, maaaring nasisiyahan siya sa kautusan na wala naman siyang pag-ibig. Posible yun. Narito po kung gayon ang dakilang pagtatagumpay ng banal na biyaya. Ibig sabihin, ito po ang isa sa mga ebidensya na magpapatunay na ang isang tao po ay totoong naligtas sa biyaya ng Diyos. Kasi paano ba natin masasabi na ang isang tao ay naligtas nga sa biyaya ng Diyos? Paano? Ano ebidensya? Ang isa sa mga ebidensya ay yung taong yun umiibig sa salita ng Diyos. May pag-ibig siya sa kautusan ng Diyos. Kasi ang isang taong rebelding walang kinikilalang batas, ay hindi yan iibig sa kautusan. Pero kung siya'y binago, yung taong walang batas na kinikilalay, binago at nag-isang alipin. Tapat na alipin sa Diyos. Yung taong walang kinikilalang batas na binago, napalitan, dati, meron siyang puot laban sa kautusan. Ngayon, napalitan ng pag-ibig sa kautusan. Paghambingin natin Romans 8:7 at saka yung Psalm 119 verse 47 at saka 97, doon yung makikita malaking pagkakaiba. Ang natural na tao, hinahamak niya ang kautusan. Ang taong nakaranas ng kapanganakang muli, iniibig niya ang kautusan. Oh, how I love your law, David said.
Paul said, I delight in thy law. Ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. See? Yung puso na dati ang laman ay puot laban sa kautusan, ngayon po napalitan ng pag-ibig sa kautusan. Ang puso po ay lubos na nagbagong anyo na ngayon ay iniibig ang Diyos. At meron po siyang tunay na pagnanais at determinasyon ng bigyang kaluguran at kasiyahan ang Diyos na kanyang iniibig. Ang nabagong puso ay nalulugod sa kautusan ng Diyos at naglilingkod sa kautusan ng Diyos. Ito mismo ang likas na gawa at resulta ng isang tunay na kapanganakang muli sa Espiritu. So hayaan po nating tanungin. Hayaan po natin bawat sana tanungin ang kanyang sarili. Mayroon na ba ngayon ako o sa akin na tumutugon sa banal na kautusan ng Diyos? Is there something in me that really responds to the Word of God? Tunay nga ba ang aking pananabik? At ganap ba ang aking kasiyahan o pasya na ako'y makontrol ng kalooban ng Diyos? Ito ba ang pinakamalalim na pananabik ng aking kaluluwa? At ang pangunahing layunin ng aking buhay na parangalan at luwalhatiin siya? Ito ba ay aking araw-araw na panalangin sa Diyos na siya ay gumawa sa akin, kapwa sa kalooban at sa paggawa ng kanyang kabutihang o mabuting kaluguran? Is that your daily prayer that God will work in you both to will and to do of His good pleasure? Nararanasan ko ba ang matinding kalungkutan kapag hindi ko lubusan naisa sa katuparan ng ganito kong pananabik? Kung gayon, kung totoo yun, kung oong sagot mo sa lahat ng mga tanong na ito, aba, meron nga pong malaking pagbabago ang gumawa sa iyo. Pangatlo, si David po ay meron siyang pananabik sa mga kahatulan ng Diyos sa lahat ng panahon. Tingnan niyo po ang mga sinabi niya. Balik tayo sa Psalm 119, talatang 20. Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon. Balikan natin mamaya yan. Talatang 40. Verse 40. Nananabik, ano? Yung mga salita niya, no? Umiibig, naliligayahan, nananabik. Yung mga damdamin na pinayag niya, no? Verse 40. Narito, ako'y nanabik sa iyong mga tuntunin. Buhayin mo ako sa iyong katwiran. Verse 70. Verse 70. Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo, ngunit ako'y naaaliw sa iyong kautusan. 77. Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kawaan upang ako'y mabuhay sapagkat ang kautusan mo'y aking kaaliwan. Hindi po ang pagkakaroon ng kaalaman sa Diyos ang nagpapagod sa kanya o kay David, kundi ang tindi ng kanyang pagnanais na mas makilala niya ang Diyos sa pamagitan ng kanyang kahatulan. At pag hindi nangyayari yun, nadudurog ang puso ni David. Kasi talagang pinananabikan niya na makilala niya ang Diyos at maunawaan niya ang kanyang mga kahatulan. Ang ganitong damdamin ay isang palaging pakiramdam o nararamdaman. At take note mga kapatid, hindi po ito pasumpong-sumpong o ningas-kugon lamang na pakiramdam. Ito ay ang matatag na kagawian na estado ng kaluluwa. Hindi pa kasi niya sapat na nakita ang kagandahan at kaluwalhatian ng kautusan ng Diyos. Hindi siya kontento. Kulang pa. Gusto pa niyang makita. Gusto pa niyang maunawaan. At pag hindi nangyayari yun, nadudurog ang kanyang puso. Gusto niyang
makita ng higit pa ang kagandahan at kaluwalhatian ng kautusan ng Diyos para madama ang lahat ng pangangailangan ng kanyang kalikasan at matugunan o kaya hindi pa ho niya nakikita at hindi nalalaman pa. Sapat lang na kanya makita at madama para pukawin sa kanyang isang marubdob na pagnanais na lubos pa ho niyang makilalang lahat ng nasa kautusan ng Diyos. Gusto ni David na lubos pa niyang makilala, maintindihan, maunawaan ang mga kautusan ng Diyos. At hindi siya titigil hanggat hindi niya naunawaan at nakikita yan. Kaya yan ang dahilan kung ba't nasabi niyang siya'y nananabik sa mga kahatulan ng Diyos sa lahat ng panahon at nadudurog ang kanyang puso kapag hindi nangyayari yun. Yun po ibig sabihin nun eh. Muli, sabi sa talatang 20, ang puso ko'y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon. Hindi po ibig sabihin na ang mga kahatulan ng Diyos ay dumurog sa puso ni David kasi nabibigatan siya at napapagod na sa pagsunod. Hindi ho! Kundi ang sinasabi niya ay yung pananabik niya sa salita ng Diyos ay gano'n na lang kasidhi na pag hindi niya nakamit yun, nadudurog ang kanyang puso. Kita nyo kung gaano katindi yung damdamin na pinayag ni David no, sa salita ng Diyos. Kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Pangapat, si David po ay tumitiwala sa salita ng Diyos. Verse 42. Verse 42. Sa gayo'y magkakaroon ako ng kasagutan sa kanya na dumuduhagi sa akin sapagkat ako'y tumitiwala sa iyong salita. I believe it is true. I believe that your word, it is true. David believes that everything that God says is true. And there is no question at all. There is no doubt at all. Never naki-questionin ni David ang katotohanan or the veracity or the authenticity of God's word or what God says. He relies on it. He confides in it as his only comfort and protection. Yun po ibig sabihin niya. Number 5. Ang mga palatuntunan ng Diyos ay naging kanyang mga awit. Verse 54. Ang iyong mga palatuntunan ay naging aking mga awit sa bahay ng aking pangingibang bayan. Ayon sa pananaliksik, ipinakita po ng pakikinig po sa musika o awit. Malaki pakinabang. Kanina nakikinig kami rito. Ang misis ko, tuwing umaga yan, nakikinig yan sa music. Ako rin, ganun din. Gusto ko may music habang kami kumakain. Yung bang soft music, pampagana sa pagkain. Ayoko ng mga may ingay, mga mellow music, ganyan. Kasi ayon sa pananaliksik, ang musika, pakikinig sa musika o awit, nakaka-reduce po yan ng anxiety at saka depression. Depressed ka? Yan ang isa sa mga in-advise ko dun sa taong depressed. Makinig ka ng mga soft music, relaxing music. Nakakapagpababa din ho yan ng blood pressure. At yung pain as well. Nakakapagtanggal kahit papano. Nakakapag-improve ng sleep quality, ng mental alertness, at memory. Kaya may mga estudyante, pag nag-aaral, may music eh. May background music, soft music, or study music kung tawagin eh. It also lightens your mood. Nakaka-relieve ng stress, nakapag-i-increase ng energy, and even aid in pain management. Yan ang naidudulot ng music. Ngayon, ang salita ng Diyos kay David ay parang isang awit o musika.
na naging pinagmumulan ng kanyang kagalakan, kaaliwan, kaligayahan, kapayapaan, at kapahingahan. Nakasumpong siya ng kasiyahan sa pagbubulay-bulay sa mga kautusan ng Diyos o mga salita ng Diyos. Nagkakaroon siya nagkaroon siya ng kapayapaan at kagalakan sa kanila sa araw ng kalungkutan at kaguluhan. Magulo isip mo, problemado ka, go to the Word of God and you will find comfort. I assure you. Tuliro ka, di mo malaman gagawin mo, go to the Word of God. Read it, meditate on it, day and night. It will surely benefit your soul. Just like David. Bakit alam ni David yan? Gano'n siya kasigurado dyan? Paano niya nasabi na ang palatuntunan ng Diyos ay naging kanyang mga awit? Kasi naranasan niya. He personally experienced it. How about you? Hindi mo ba personal naranasan? Kung hindi, bakit? Anong nangyari? Tularan mo si David. Pang-anim, sinasampalatayanan niya ang mga utos ng Diyos. Verse 54, sabi diyan, ang iyong mga palatuntunan ay naging aking mga awit sa bahay ng aking pangingibang bayan. Nagkamali ako ng 64 yata, I believe, sabi niya Teka Anong verse nga ba yun? Anyway. Na-overlook ko yung verse. Alright, anyway. Dahil si David ay tumitiwala sa verse 42, natural, ay basahin ko na siguro sa English. Hirap kasi pag tinatagalog, nag-iiba Verse 54. Hindi nga, mali nga ang aking Bakit 54 ang naisulat ko? Anyway, basahin nyo lang. Makikita nyo. Right. Sumasampalataya siya ako'y nagtitiwala sa iyong mga utos. Yun ang ganun pagkakasabi niya. I trust in thy words. Alright. Anyway. Si David kasi naniniwala siya na ang gayong pagsunod sa utos ng Diyos ay magbibigay sa kanya ng tamang pananaw sa mga bagay. Naniniwala si David doon. Kaya sinasampalatayanan niya ang mga utos ng Diyos. Na kapag ito'y sinunod niya, pag naniwala siya, itong magbibigay sa kanya ng tamang pananaw sa mga bagay. Magkakaroon siya ng mga tamang pananaw sa buhay. Yan ho. Naniniwala kasi siya na kung lagi niyang susundin at gaganapin ang mga utos ng Diyos, bubuti ang kanyang buhay. Paniwala siya doon. Naniniwala siya na sa pamagitan ng utos ng Diyos, siya bilang lingkod, ay nabibigyan siya ng warning. Napapaalalahanan siya, nasasaway siya, napagsasabihan siya, natuturuan siya, at naniniwala siya na sa pagsunod sa mga iyon ay may dakilang gantimpala. Ayan ang sinabi niya doon sa Psalm 19 verse 11. Psalm 19 verse 11, moreover by them, thy servant is warned. And in keeping of them, there is great reward. Psalm 19, basahin natin. Psalm 19, 11. Higit dito sa pamagitan ng mga iyo'y mapagpapaunahan ang iyong
lingkod. Ano yung mapagpapaunahan? Mabibigyan siya ng warning, maunahan na siya. Oh, David, huwag mong gawin yan. Mali yan. Oh, ito ang dapat mong gawin. Tingnan niyo yung nagagawa ng salita ng Diyos sa buhay ni David. Napagpapaunahan siya. At sa pag-iingat ng mga yaon, ay may dakilang gantimpala. Naniniwala si David dyan. Tayo kaya? Naniniwala? Ha? Totoo kaya yon? Na pag iningatan natin ang mga kautusan ng Diyos, may dakilang gantimpala. Ba't di natin sinusunod? Ba't di natin ginagawa? Parang duda yata tayo eh. Kita niyo? Pero si David hindi siya nagdududa. Sinasampalatayanan niya. 66. Thank you. Nakita rin. 54 ang naisulat ko eh. Yan! 66. Teach me good judgment and knowledge, for I have believed. Yun. Nakakalimutan ko na eh. I have believed thy commandments. Kasi ito, dapat to nabanggit ko last Sunday. Teach me good judgment. Kasi yung topic natin, are we judgmental? Kita nyo, kung bawal mag-judge, ba't si David nagpapaturo? Turuan mo ko ng mabuting hatol. Bakit? Saan niya gagamitin? Para pag humatol siya, tama. Mabuti. Hindi bawal matol. You see? Ang masama, yung judgmental, yung humahatol ka ng napakadali, napakabilis, na hindi mo muna inaalam ang lahat ng bagay, hindi ka muna nakikinig, hindi mo muna iniimbestigan, hindi mo muna inaalam ang tama at mali, ang buong katotohanan. Tapos, humahatol ka na. Yun ang judgmental. Nang huhusga ka agad ng iyong kapwa. Mali naman. Pero yung sasabihin mo yung tama, ay hindi ho masama yun. Kaya nga si David nagpapaturo, teach me good judgment and knowledge. For I have believed your commandments. Yo, sampalataya talaga si David. Alam, ang pagsunod po sa mga utos ng Diyos ay isa sa pinakamabuting paraan ng paglago sa tunay na kaalaman. At ng paglinang ng pangunawa, ng pagtataguyod ng isang matuwid na panlasa o pangunawa sa kung ano ang totoo at ng pagbuo ng mga kapangyarihan ng kaluluwa sa pinakamabuting sukat. Dapat magkaroon tayo ng tamang panlasa. Pag tinanong ka sa isang bagay, anong lasa mo rito? Narinig ko si Brother Chris. Ano hatol? O, kita nyo? Humahatol si Brother Chris. See? Brother Tony, ano hatol mo? Eh, pag ikaw tinanong, ano hatol mo? Ay, huwag ka mag-judge. Masama mag-judge. Kalokohan yun. Panghuli, ang salita ng Diyos ay matamis sa panlasa ni David. Kaya nga kanina, ano lasa mo? Masama! Bah! Bah! Ganyan ang attitude ng karamihan pagdating sa salita ng Diyos. Pag natikman, bah! Bah! Si David hindi matamis. 103, 119, 103, how sweet! How sweet are thy words unto my taste. Yeah, sweeter than honey to my mouth. Iniambing po ni David ang salita ng Diyos sa pulot. Kinumpara niya ang salita ng Diyos, ang mga kautusan ng Diyos sa honey. Ang honey, alam naman natin, ang pinakamatamis sa lahat ng mga sangkap. Di ba? At itinuturing po bilang isang artikulo ng karangyaan o bilang napakainam sa lasa. Kaya kinumpara yan ni David sa ani.
matamis at masarap. Si Solomon may sinabi tungkol sa honey. Sandali, tingnan muna natin yung honey. Ayon sa sinabi ni Solomon na anak ni David. Proverbs chapter 24 verse 13. My son, eat thou honey. Utos pala yun, ano? Because it is good, and the honeycomb, which is sweet to thy taste. Kaya wag ho sobra. Masama din. 25 verse 16. Tingnan natin. Hast thou found honey? Eat as much as is sufficient for thee. Yung sapat lang. Kasi lest thou be filled therewith and vomit it. Nagsusuka ka rin. Pero, ganun pa man, kinumpara ni David ang salita ng Diyos, mga kautusan, take note, mga kautusan ng Diyos sa honey, matamis, masarap, sa panlasa. Yeah. Pero, ito pa mga kapatid, pero kay David po, para kay David, ang salita ng Diyos ay mas lalong mainam kaysa sa pulot at pulot pukyutan. O nga, ikinumpara niya sa honey, pero mas masarap sa honey. Mas kanais-nais, mas kaibig-ibig. Balikan natin ulit yung Psalm 19. Psalm 19, verse 10. Yang Psalm 119 at saka Psalm 19, halos parehas ang sinasabi. Psalm 19, tingnan nyo sa talatang 10. Yan. More to be desired are they than gold, than much fine gold, sweeter also than honey, and the honeycomb. Inulit lang yan sa Psalm 119. Okay. Yung pong mga kataga o panalitang ito ni David ay nagpapakita lamang kung gaano po siya nasisiyahan, kung gaano po siya naliligayahan, kung gaano po siya satisfied, contented sa idinudulot ng salita ng Diyos sa buhay niya. Sa iba, sa nakararami, ang salita ng Diyos ay masama sa panlasa, panis, hindi masarap, kanilang dinudura, kanilang isinusuka, kanilang kinayayamutan, itinatakwil, kung kaya wala silang amor, wala silang damdamin para dito. Ganito po ang reklamo ng Diyos sa kanyang bayan noon sa Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1. At sa pangkalatan din sa lahat ng mga tao na nayayamot, ayaw sa kanyang mga salita. Proverbs chapter 1 verse 24. Tingnan niyo po ang reklamo, complaint ng Diyos. Sapagkat ako'y tumawag, sabi ng Diyos, siya'y tumawag sa iyo, tumawag sa lahat, at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo. You see? Payo, another word or term for the Word of God. At hindi ninyo inibig ang aking saway na masusumpungan sa kanyang salita. See? Sa panahon din, 29, talon muna tayo sa 29, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman, kinayamutan, hinamak, kinainisan ang kaalaman o ang salita, at hindi pinili ang takot sa Panginoon. The same as the Word of God. 30, ayaw sila ng aking payo. You see? Ang gusto pa, payo ng mga masasama. Sabi nga, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Doon tayo sa payo ng Diyos. Doon tayo makinig. Yun ang ating sundin.
At titiyakin ko sa iyo, hindi ka magkakamali at hindi mo pagsisisihan. Kaya lang, may mga tao talaga, ayaw sila ng payo ng Diyos. Kanilang hinamak ang buukong pagsaway. Ganon din sa panahon ni Jeremiah. Ganito rin ang daing ng Diyos. Jeremiah chapter 6. In Jeremiah chapter 6, walang pinagkaiba mga tao noon sa mga tao ngayon. Parehas lang. Sabi dito, kanino ako magsasalita at magpapatotoo upang kanilang marinig? Narito, ang kanilang pakinig ay paking at hindi mga karinig. Narito ang salita ng Panginoon ay naging kadustaan sa kanila. Sila'y walang kaluguran sa Kanya. Ang salita ng Diyos para sa karamihan ay isang kadustaan. Nakakalungkot. Pero iba si David. Ang salita ng Diyos ay matamis sa kanyang panlasa. Naliligayan siya, nasasarapan siya, nakikinabang siya. So, pangatlo mga kapatid, tingnan natin ang ilan sa mga mahalagang remarks na makikita natin dito. Because it is remarkable in this psalm ay yung expression ni David how he feels for God's word. Kapansin-pansin, kahanga-hanga ang ipinakitang damdamin ni David para sa salita ng Diyos. Makikita natin mga kapatid na meron siya talagang sincero at tunay na pagmamahal sa salita ng Diyos. Ipinakita niya yung malugod niyang paghanga at malalim na pagpapahalaga sa mga kautusan ng Diyos na ang mga tuntunin, salita, batas at patutuo ng Diyos ay napakahalaga sa kanyang puso. Kung ika'y pagpipiliin, anong gusto mo? Barang ginto o salita ng Diyos? Yun totoo. Ha? Salita ng Diyos o 2 milyon? Sige nga. Si David. David, ikaw. Anong gusto mo, David? Salita ng Diyos o ginto? Balik tayo sa Psalm 119. Natin si David. Si David kasi hindi plastic Tayo may pagka-plastic pa Yun totoo. Walang halong plastic. Ang kautusan, verse 72, ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kaysa sa 1,000 ginto at pilak. Totoo kaya to? Niwala kay David? 127. 127, sabi niya rito, kaya't aking iniibig ang mga utos mo ng higit sa ginto. Oo, higit sa dalisay na ginto, 24 carats. Dalisay yan, 74.6 kilograms. O 6.2 kilograms. O 1 kilo. Kita nyo si David? Diba? Okay, kanina, diba, nabasa natin, Psalm 19:10? More to be desired are they than gold. Yeah, much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. See? So what do we have here? The Word of God is the most valuable possession of all. You agree? Itong point ko kasi mga kapatid hindi ka a-agree sa lahat ng ito kung wala kang pag-ibig sa salita ng Diyos. That's my point. That is David's point.
And that is the point of our message. Without genuine love for God's Word, hindi mahalaga sa iyo salita ng Diyos. Mas mahalaga pa ginto sa iyo. See? Kaya nasabi ni David diyan, kasi meron siyang wagas, tunay, dalisay na damdamin, pagmamahal, pag-ibig sa salita ng Diyos. At napatunayan niyan, mas mahalaga ang salita ng Diyos, kautusan ng Diyos, kaysa sa kayamanan. Na-experience na ni David yan. Tandaan niyo si David, hari yan, mayaman yan, may ginto din yan. Yun nga lang, pagkakaiba. Siya nagkaginto, tayo hindi. Kaya parang mas mahalaga pa yata, pastor, ang ginto. Kasi di pa ako nagkakaroon yan. Kung sakaling makaranas ako magkaginto, siguro doon malalaman ko, pastor, kung mahalaga nga ang salita ng Diyos o ginto. Palibasi si David kasi nagkaginto na eh. Maniwala tayo kay David. Ang salita ng Diyos, ang mga katotohanan ng Diyos, ang doktrina ng salita ng Diyos ay hindi lamang may ahambing sa ginto at pilak para sa kanilang tunay na halaga, kundi higit na pipiliin kaysa sa kanila. At dapat po tanggapin ang una sa kanila. Si David nakaranas din na magkaroon ng libo-libong mga ginto at pilak, pero pinahalagan pa rin niya ang salita ng Diyos ng higit sa kanilang lahat. See? At si David po, mga kapatid, payag siyang dumanas ng hirap at sakit. Si David po ay kusang loob na payag siyang dumanas ng kahirapan o paghirap para lamang maunawaan niya ang mga kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, willing siya magsakripisyo. Willing niya i-give up ang anumang meron siyang mahalaga para lamang maunawaan niya ang mga salita ng Diyos. Ang pagpapahayag ni David ng kanyang damdamin para sa salita ng Diyos ay napakalalim. Yun ang aking napunaho dito kung ikukumpara sa simpleng pagbabasa lamang nito. Kasi, ibig sabihin mga kapatid, maaaring basahin ng isang taong salita ng Diyos ng may kasipagan, ng may kasigasigan, paulit-ulit, araw-araw, pero wala namang pag-ibig. Yun po yung puntos mga kapatid Hindi po nangangahulugan na kapag ang santay basa ng Biblia araw-araw ay may tunay siyang pagmamahal. Pero hindi po pwedeng magbabasa tayo o hindi po pwedeng iibig tayo sa salita ng Diyos na hindi natin binabasa at pinag-aaralan. Pero posible po na ang tao basa ng basa, aral ng salita ng Diyos, pero wala namang tunay, wagas, at sinserong pag-ibig. Nakuha nyo? Binabasa po ni David ang salita ng Diyos dahil una sa lahat, mahal niya ito. At pangatlong bagay, na napansin ko mga kapatid, ang wagas, dalisay at sinserong pag-ibig ni David sa salita ng Diyos ay kanyang ipinakita at pinatunayan sa pamagitan ng masidhi po niyang hangarin na sundin at ipamuhay ito. Bakit gano'n na lamang ang naging pahayag na damdamin ni David sa salita ng Diyos? Ano ba layunin niya? Gusto niya magpakapantas? Gusto niya bang magpakatalino? Gaya ng karamihan ngayon, nag-aaral ng Biblia, aral-aral. Bakit? Gustong debatihin lahat ng uri ng relihiyon para siya ang panalo, siya ang magaling. Ganun ba si David? Tingnan natin ang kanyang mga sinabi para maunawa natin. Balik tayo sa Psalm 119. Last, mga kapatid. Isa na lang pagpuna. In verse 33, tingnan niyo po layunin niya. Verse 33. Yan. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan. Bakit? Ano purpose niya?
at aking iingatan hanggang sa wakas. You see? Ganda ng layunin niya, no? May hangarin siya na isakatuparan, gawin, ipamuhay, or ingatan hanggang sa wakas ng kanyang buhay. 34. Bigyan mo ako ng pagkaunawa. Bakit? At aking iingatan ang iyong kautusan. Oo, aking susundin ng aking buong puso. 35. Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos. Sapagkat siya kong kinaliwan. 36. Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo at huwag sa kasakiman. 37. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan at buhayin mo ako sa iyong mga daan. Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod na ukol sa takot sa iyo. Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan sapagkat ang kahatulan mo'y mabuti. Narito ako'y nananabik sa iyong mga tuntunin. Buhayin mo ako sa iyong katwiran. Nakita nyo, mga kapatid, ang motibo, layunin, hangarin ni David. Ang pagmamahal at kaligayahan ni David sa salita ng Diyos na kanyang ipinakita ay hindi ho batay sa kanyang sariling paniniwala o kaya sariling opinyon o palagay, kundi ito po ay ayon sa kanyang aktwal na karanasan na ipinaranas at itinuro sa kanya ng Panginoon sa kanyang buhay. See? Si David po ay nagkaroon ng experimental acquaintance sa salita ng Diyos. At ang Diyos ang may gawa nito sa kanyang buhay. Ganyan din sa ating mga kapatid. Kung hindi ho gagawa ang Diyos sa atin, na may kaugnayan sa kanyang salita, hindi ho ganito magiging damdam din natin sa kanyang mga salita. Katulad din po ng ginawa ng Diyos kay Ezekiel. Ano po ang ginawa ng Diyos kay Ezekiel tungkol sa kanyang salita? 2 talata na lang, tapos na tayo. Ezekiel chapter 3. Ezekiel chapter 3. Ezekiel chapter 3, saan ba? Ezekiel chapter 3 verse 1. At sinabi niya sa akin, anak ng tao, kanin mo ang iyong nasusumpungan. Kanin mo ang balumbong ito. Ano yung balumbong na yon? Salita ng Diyos. Pinakakain kay Ezekiel. Now, siyempre, hindi naman yan literal. Kanin mo ang balumbong ito at ikaw ay yumaon, magsalita ka sa sambahayan ni Israel. Kasi si Ezekiel ay propeta ng Diyos, lingkod, inuutusan siya na magsalita, maghatid ng mensahe ng Diyos sa Israel. At yung mensaheng yon kakainin ni Ezekiel. Kailangan maunawa niya, kailangan maintindihan, o kaya kailangan mapasa kanya. Kaya yun ang ibig sabihin, kanin mo ang balumbong na ito. Ibig sabihin, ito yung aking mensahe na paparatingin mo, ihatid mo sa aking bayang Israel. Ganyan din ang ginawa ng Diyos kay Jeremiah. Pero tuloy natin ang basa. Sumunod si Ezekiel bago natin tingnan si Jeremiah. Sa gayoy ibinok ako ang aking bibig at ipinakain niya sa akin ang balumbon. Verse 3, tinan niyo epekto. At sinabi niya sa akin, anak ng tao, pakanin mo ang iyong tiyan at busugin mo ang iyong bitukan ng balumbong ito na aking ibinigay sa iyo. Nang magkagayoy, kinain ko. At sa aking bibig ay naging parang pulot sa katamisan. Nasarapan si Ezekiel sa salita ng Diyos. Katulad kay David. Kay Jeremiah naman. Jeremiah chapter 15. Jeremiah chapter 15. Si Jeremiah, ganyan din ang ginawa ng Diyos sa kanya. 15:16. Ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain. At ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso. Sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, O Panginoong Diyos ng mga hukbo. At ngayon, tanungin natin po ang ating mga sarili. Ano po ang damdamin natin sa salita ng Diyos? Katulad din ba ng kay David?
kung wala kang malalim na damdamin o pag-ibig sa salita ng Diyos, may mali sa iyo, kapatid. May mali sa iyo. Something is wrong with you. Kung hindi po ang ating damdamin na hindi po katulad ng ganitong damdamin ni David sa salita ng Diyos, may problema tayo. May problema tayo. Kung ikukumpara po natin damdamin ni David, na ipinayag niya para sa salita ng Diyos, ikukumpara natin damdamin niya sa damdamin natin, no? Nakakaya eh. Kasi walang sinabi ang atin hong mga damdamin. At kung sakaling sa pamagitan ng mensaheng ito ay nabagabag tayo, naku mga kapatid, manalangin tayo. We need to pray. We need to pray. Seriously. At hilingin natin sa Panginoon na sana yung naging damdamin na pinakita ni David para sa salita ng Diyos, sana'y ganyan din ang ating maging damdamin. Because we cannot treat God's word less than what David did. We cannot. Huwag natin akalain na ang salita ng Diyos ay isang piraso ng literatura na maaring masterin sa pamagitan ng isang kurso ng pag-aaral. Mag-ingat po tayo laban sa masyadong pagbibigay halaga diin sa technical na aspeto ng Biblia. Ang pinagpalang salita ng Diyos ay binigay sa atin, hindi po para dalhin natin dito sa isang science room o kaya laboratory room at doon isasagawa ang dissection sa pamagitan ng kutsilyo ng katalinuhan. Ang Biblia po hindi po binigay sa atin para ipakita ang ating katalinuhan at ipamalas po yung ating pong intelektual na kahusayan, kundi upang tayo po ay yumuko sa harapan ng salita ng Diyos na may kababaang loob. Hindi po idinisenyo ang salita ng Diyos para lang po sa ating mental entertainment, kundi para po sa pangangasiwa at regulasyon ng atin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang ating motibo kapag lumalapit sa salita ng Diyos ay upang hanapin po yaong magpapasuko po sa ating kapalaluan at magdadala sa atin bilang mga nagsusumamo sa tuntungan ng awa, hindi upang makuha yaong magpapalalo sa atin sa ating sariling kayabangan, kundi yaong pong magpapakumbaba sa atin sa harapan ng kabanal-banalang Diyos. Ganyan po dapat ang maging epekto ng salita ng Diyos sa tuwing ito po ay ating tinutunghayan. Kasi anong halaga po? May isang pastor ewan ko kung pastor yun. Ben, tanong ba naman may alam ka ba sa Hebrew at saka Greek? Para sa kanya, importante daw sa isang pastor ang may alam sa Hebrew at Greek. Para sa kanya, hindi ka pastor pag wala kang alam sa Hebrew at saka Greek. Ito naman ang tanong ko, anong halaga? Hindi ko sinasabing hindi mahalaga, yan pero hindi ng higit na mahalaga Kasi ano pong halaga ng isang kaalaman sa original na Hebreo at Grego o isang lubusang kaalaman sa history, geography, o chronological concept ng Biblia kung ang puso ay nananatiling malamig at matigas sa may akda ng salita. Ang kailangan po natin ay hindi lamang po mag-aral ng Biblia. Ang kailangan po natin ay kumain tayo ng salita ng Diyos. Gaano po karaming sustansya ang makukuha ng ating katawan kapag pinag-aralan po natin yung chemical properties ng pagkain? O kaya pag-aralan natin yung iba't ibang uri ng kalalagayan ng lupa, suriin ang iba't ibang uri ng lupa kung saan ang mga halaman ay lumaki. O kaya pag-aralan ang scientific name ng mga halaman, wala ho kahit isang pakinabang po dyan. Ang kailangan natin, kainin.
yung halaman. Kainin yung prutas, kainin yung gulay. Hindi yung aalamin mo pa kung ano scientific name ng kalabasa. Ano scientific name ng talong. Ano pa kinabang mo dyan? By all means, mga kapatid, search the scriptures daily. Daan-daang pagbulay-bulayan ng bawat salita sa bawat talata. Patuloy na manalangin para sa patnubay at liwanag ng Espiritu upang buksan niya sa atin ang mga banal na misteryo nito. Pero, higit sa lahat, magsumamo po tayo sa Diyos na isulat niya ang kanyang salita, isulat niya ang kanyang mga kautusan ng mas malinaw at ganap sa mga tapyas ng ating mga puso. Upang may sagawa at may pamuhay natin ang mga tuntunin ng kanyang salita. Naniniwala po ako karamihan sa mga modernong pag-aaral ng Biblia ngayon ay walang pakinabang sa spiritual na paraan. Nakikinabang ba tayo sa salita ng Diyos? Gaano ang ating pakinabang? May improvement ba? Lumalalim ba tayo? Lumalago ba tayo? Sinisikap ba natin na ang ating pamumuhay laging naaayon sa mga tuntunin, prinsipyo, patakaran ng salita ng Diyos? Again, inuulit ko mga kapatid, hindi mangyayari yan kung wala tayong tunay na pag-ibig sa salita ng Diyos. Finally, hayaan niyong basahin ko sa inyo ito. Lastly, itong napakagandang poem na isinulat ng isang unknown author tungkol sa the Bible. Pakinggan nyo. The Bible contains the mind of God, the state of man, the way of salvation, the doom of sinners, and the happiness of believers. Its doctrines are holy, its precepts are binding, its stories are true, and its decisions are immutable. Read it to be wise. Believe it to be safe. Practice it to be holy. It contains light to direct you, food to support you, and comfort to cheer you. It is the traveler's map, the pilgrim's staff, the pilot's compass, the soldier's sword, and the Christian's charter. Here, paradise is restored, heaven opened, and the gates of hell disclosed. Christ is its grand subject, our good the design, and the glory of God its end. It should fill the memory, rule the heart, and guide the feet. Read it slowly, frequently, diligently, and prayerfully. It is a mine of wealth, health to the soul, and a river of pleasure. It involves the highest responsibility, will reward the greatest labor, and will condemn all who trifle with its sacred contents. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, banal at kataas-taasan sa lahat, umaharap kami sa luklukan ng iyong awa at biyaya. Inahayag niyo sa amin ang iyong mga salita na parang isang salamin na ngayon tinitingnan namin ang aming mga sarili, Panginoon Diyos. Nakakahiya. Napakalayo namin sa inyo pong sukatan at pamantayan. Ang iyong mensahe na pinayag sa amin ay tunay nga pong mapanurik. Nakakapanaliksik. Mapangsiyasat. Ngayon po, Panginoong Diyos, sa iyong harapan, sinisiyasat namin ang aming mga puso. Napakalaki ng aming pagtutulong. Lalo na tungkol sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoong Diyos, pinakita niyo at pinayag sa amin ang tunay na damdamin na pinakita
ni Haring David. Gusto po namin, Panginoon Diyos, na ganun din ang aming damdamin sa iyong mga salita. Magkaroon nawa kami ng tunay, totoong pagpapahalaga, malalim na pagpapahalaga sa iyong mga salita. Mamahalin namin ito, iibigin namin ito. Dahil ang pag-ibig namin sa iyo, pag-ibig sa aming asawa, pag-ibig sa aming mga anak, pag-ibig sa aming pamilya. Araw-araw ito po yung aming pagbubulay-bulayan. Aalamin ang iyong mga utos para ito'y aming sundin. Aalamin kung anong iyong kalooban upang ang kalooban niyo po siyang mangyari sa aming buhay. Aalamin kung ano po ang iyong mga judgment upang kami ay magkaroon ng tamang judgment at ma-judge din namin ang aming mga sarili. Aalamin kung ano po ang inyong kalooban para sa aming buhay upang ito po ang mangyari sa amin. Gabayan niyo nawa kami ng iyong mga salita. Tulungan niyo po kami maintindihan pa namin ang malalim na kahulugan nito. Inaamin namin, Panginoong Diyos, marami pa kami hindi naintindihan at naunawaan. Humingi po kami ng kapatawaran kapag kami nabibigo na tumalima sa iyong mga utos at sumunod sa iyong mga pangaral o mga salita. Napakarami namin pagkukulang. Itama niyo po ang aming mga kamalian, ituwid niyo po ang aming mga kalimuan. At kapag kami po ay nakakalimot, paalalahanin niyo po kami palagi. Panginoon, dalhin niyo lagi ang aming mga paa sa iyong mga daan upang huwag kaming maligaw. Upang ang landas na lagi namin tatahakin sa mundo nito, sa buhay na ito, ay ang inyong daan. Sapagkat yun ang tama. Mabagay sa amin. Tulungan niyo po kami. Tabagan niyo po ang aming pamilya. Palagi namin pinapanalangin ang kanilang kaligtasan. Maawa kayo sa kanila. Iligtas niyo rin sila, Panginoon. At patuloy kaming gabayan, ingatan. Tanggapin niyo aming papuri pa salamat sa lahat ng kabutihan sa amin. Dakila kayo aming Diyos. Napakabuti niyo sa amin. Salamat sa pagtugon niyo ng aming pangailangan sa araw-araw. Tunay nga po hindi kayo nagkukulang sa amin. Sagana ang iyong biyaya sa amin. Bagamat, hindi po kami karapat-dapat na tumanggap ng anumang mabuti mula sa inyo. Pero ito po'y pinasyan niyong ipagkaloob sa amin sapagkat kayo napakabuti. Mabiyaya, maawa yung Diyos. Maraming salamat. Sa mga kamay niyo po, aming nabilin ang aming mga sarili at buhay. Gawin niyo sa amin kung ano po nakalulugod sa iyong paningin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na sa Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Maraming salamat po. Lalo na dun sa ating mga bisita na dumalo. God bless you. Naway naging pagpapala sa inyo inyong pagdalo. At welcome kayo palagi dito. No? Welcome. Welcome. Tapos na ating banal na pagtitipon. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.